Set aside your worries, it's okay now. Good afternoon sa inyo mga mi! Welcome back to my channel. Bago po ang lahat ay gusto ko lamang po sa inyo again na i-share itong mga jewelries na to from YFN Jewelry. Kung natatandaan nyo, nag-share na po ako nito sa inyo the last vlog po na ginawa ko. Pero since makulit tayo mga mamshis at gusto ko lang din naman pong makatulong sa inyo, most especially na po ngayon na malapit na po ang holiday season. For example mga mi, ayan no, gamit-gamit ko yung isa sa mga na-order ko kasi for everyday use ito. Ito ay silver mga mamshi and hindi po siya nagtatarnish kahit na araw-araw nyo po siyang babasain or araw-araw nyo po siyang gagamitin. Tapos po pwede din po kayong magpa-customize. So katulad po ng pinagawa ko pong kwintas, ayan po pwede po kayong maglagay dito ng picture mga mamshis. Tapos alam nyo ba mamshi, ang maganda dito, kakaiba siya kasi ipo-project nyo to doon sa pader in case na, for example, gusto nyo maglagay ng picture ng buong family ninyo o kaya naman yung minamahal ninyo, yung jowa ninyo, diba po? Pwede yon mamshi. So, ito, nakalagay yung picture ng anak ko dito. Kung may nakikita po kayo dyan na blue stone, ayan. Actually, ito ay birthstone ko, mga mamshis. Sapphire siya. So, pwede nyo siyang palagyan or magpa-additional detail katulad nga po ng paglalagay ng picture. Ito naman, mamshi, yung isa sa mga bracelets na in-order ko din po. Tingnan nyo, ang ganda-ganda mga mi. Tapos highest quality po yung gagamitin nilang materials for your accessory at hindi lang po siya pucho-pucho. Alam nyo ba yung mahihaling tulad ko dito? Pandora mga mamshi. Meron akong accessory ng Pandora. Ipapakita ko po sa inyo which is sobrang tagal na. And ito po yun. Regalo po sa akin to ng asawa ko. So, tignan nyo naman po yung quality nilang dalawa. Ayan, may naka-engrave po dito na Pandora. Makikita ninyo. Wait lang. Bakit parang ayaw niya mag-focus? Ayan. May naka-engrave po dyan na Pandora. So, more or less, the same po sila ng quality. As you can see, ayan. Ito po yung original na Pandora mga mamshis. And, hindi po biro ang presyo ng ganyang accessory from Pandora. So, ito mamshi ay super duper affordable lang po ito. And meron din po akong discount sa inyo maliban po doon sa Black Friday sale na meron po sila. So, i-type nyo lamang po yung code na ilalagay ko po dyan sa screen. Ayan po yung aking 28% discount, of course, na pwedeng mairegalo po sa inyo. Advance, ngayon pong nalalapit na Pasko. International shipping po sila kayo. Wag po kayong mag-alala. Kahit nasan po kayong lupalop ng mundo or sulok ng mundo, makakarating po sa inyong orders. And by the way, ganito po ang kanilang packaging once na nakarating po yung inyong order sa inyo. So, diba, ang ganda-ganda. Tapos, safe din po silang makakarating sa inyo. Okay, so for today's vlog, mga mamshis, ay about RDL solution. Since marami pa rin po sa inyong nagtatanong sa akin, most especially po sa mga interesado po talagang gumamit ng RDL solution at saka mga first-timers. Kahit na hindi mamshi, actually ay nagtatanong po sa akin kung po pwede daw ba itong gamitin ng mga lalaki or kalalakihan. Of course naman po, kaya din naman kung interesado po kayo na matutunan kung paano po ang tamang paggamit ng RDL solution, lalong-lalo na po yung number 3, which is yun po yung nakapagpagaling or nakapagpagamot po ng aking melasma, ay panoorin nyo po itong video na ito hanggang sa huli. Bali, dito sa video na ito, ituturo ko po sa inyo kung ano po yung mga importanteng dapat ninyong gagawin once na gumagamit po kayo nito. Ano yung mga products, moisturizer, sunscreen, or sunblock na pwede nyo pong gamitin during paggamit po ng RDL solution. Yung mga baby face astringent, katulad nga po ng number 3, number 2, at saka number 1 ay mga hydroquinone at tretinoin based products po sila. Meron po tayong tinatawag na baby face hydroquinone plus tretinoin number 3, baby face hydroquinone plus tretinoin number 2, at saka yung baby face Mela White which is yung number 1. Ako personally mga mamshis, user po ako ng RDL number 3 at magdadalawang taon na po akong user nito. Kanya lang mga mamshi ay hindi na po ako nagamit for the meantime ng RDL solution number 3 dahil nga po sa pagbubuntis ko. May mga times na yes, kapag may mga occasional pimples po akong lumalabas, tapos doon ko lang po siya ina-apply, kumukuha lang po ako ng Q-tip, tapos sinasawsaw ko lang po siya dito, tapos yun po yung pinampapahid ko doon sa aking pimple para mas matuyo po siya ng mas mabilis. But other than
than that, hindi ko na po siya ginagamit. At meron po akong ginagamit na ibang toner, which is yung na-share ko po sa inyo, yung Numbuzon, na tumutulong po sa akin ngayon sa hydration at saka gano'n na din po sa pagpapabrighten din po ng aking mga melasma or mga pekas. So sa lahat po ng mga nabanggit po natin from number 1 to number 3 na RDL solution, yun talaga pong target nila ay yung mga hyperpigmentation, mga melasma, acne, tapos pampabawas po ng mga wrinkles at saka pampabata. Alam nyo po ba, sa maniwala po kayo sa hindi, ako po noon ay talagang tad-tad po ng mga pekas sa mukha. Kasi nag-start po ito nung nagbuntis po ako sa panganay ko. And then after 2 years, dun po talaga nagsilabasan yung mga pekas ko, mga mamshis. At saka hindi din po ako talaga active gumamit ng mga sunscreens that time. Kaya di naman nagkaroon talaga ako ng mga pekas at saka pangingitim po ng mukha. So yung unang-unang trinay ko, mamshis, ay yung pinakamatapang po sa lahat, which is yung number 3 solution. So nag-start po ako dito. Maliban po doon sa RDL cleanser na ginamit ko. Bali wala naman po silang kaibahan ng number 2 doon sa active ingredients na meron sila kasi nga po hydroquinone at saka tretinoin nga po yung kanilang ingredients Pero of course yung formulations, syempre may pagkakaiba doon. Kumbaga mas mataas po ito kaysa doon sa number 2. So ayan, kung feeling nyo darker yung skin ninyo o kaya naman makapal or matagal na yung mga melasma ninyo, number 3 po ang para po sa inyo. Yung number 2 naman po mga mamshis ay para po sa mas lighter ang skin. Kumbaga, medium to light ang skin tone. Dito pumapasok for example yung mga meron kayong mga peklat from your previous pimples, kalat-kalat yung mga melasma ninyo or maliliit na mga pekas sa mukha. Tapos, occasionally, nagkakaroon kayo ng mga pimples. Yung number 2 po ang para po sa inyo. So, yung number 1 naman po ay para po ito sa pang-maintenance. For example, okay na po kayo sa resulta na nakikita ninyo sa paggamit po ng number 3 o kaya number 2, ayan po pwede na po kayong mag-switch to number 1. O kaya naman, mamshi, kung hindi naman po kayo nakakapag-try pa ng number 3 tsaka number 2 tapos gusto nyong gumamit ng number 1, po pwede naman po. Kasi nakakapag-enhance po ito ng skin tone, tapos nakakapagpabawas po siya ng mga pores, kung yan yung mga problema nyo, mamshi. O kaya naman po, mag-recover yung inyong balat. So, po pwede din po yung number 1 na subukan ninyo. Pero syempre, mga mi, kanya-kanya po tayo ng skin type at saka skin condition. May mga iba katulad ko, nahiyang po nila yung number 3, may mga iba naman po na yung lower dosage po yung kinahiyangan nila or yung number 2 at saka yung number 1. Okay, so mga mamshis, ito po yung dapat ninyong papakatandaan once na gumagamit po kayo ng RDL solution number 3. Actually, kahit na nung RDL solution, mamshi, pakinggan nyo po ito. As your skin will peel during the course, ay mas nagiging sensitive po yung balat ninyo. Ibig sabihin, makakaramdam po kayo ng redness. Pag minsan, may konting irritation, makakaramdam din po kayo ng pagkahapde at saka yung parang nasusunog ba yung balat, which is normal lang po yun kapag gumagamit po kayo ng number 3 dahil nga po ito yung pinaka-highest level ng solution na meron po sila. So, pinakamatapang po ito. Pakiramdaman nyo yung balat ninyo, 'di ba? Kung feeling ninyo is after 4 days or 5 days, ganun pa din yung nararamdaman nyo, tas patindi siya ng patindi, ay nako, itigil nyo na siya, mga mamshi. Baka hindi po siya hiyang sa balat ninyo. So, ako, ang ginawa ko before, naramdaman ko lahat yung mga yon pero tiniis ko lang siya. Siguro kasi first time ko din siya, of course, na gamitin, mga mamshi. So, pinagtiisan ko siya hanggang sa gumamit ako ng mga pampasooth ba or pamparelieve doon sa nararamdaman ko. So, for example, gumamit po ako ng mga aloe vera gel. Yung 100% aloe vera gel, mga mamshis. Kasi yung soothing gel, meron po yun alcohol. Pansinin nyo kapag ilalagay nyo po siya doon sa affected area, kapag gumagamit kayo ng mga astringents, di ba, mahapde. Dahil po yun sa ingredient na alcohol. Din po kayong gumamit ng aloe vera cream o kaya naman yung mga creams na pang moisturize, for example, yung Nivea o kaya naman po yung Vaseline. Yes po, pwede din po yung Vaseline. Non-comedogenic naman ito. Huwag kayong mag-alala, hindi po siya nakakapag-cause ng mga pimples o kaya naman po mga pores. Pag nagbabalat po yung ating mukha, hayaan nyo lamang po ito, mga mamshi. Huwag nyo po siyang i-rub o kaya din naman po, huwag nyo po siyang
babalatan kasi makakapag-cause po ito ng irritation o kaya naman po pagkakasugat sa balat ninyo. So, wag nyo po yung gagawin. Now, ito po yung pinakatanong po ng lahat. Kasi may mga iba pong mga users po ng RDL Solution number 3 na hindi po nagpipil or nagbabalat yung kanilang mukha. Ay nako, Mamshi, normal lang din po yan. Kung wala po kayong nakikitang pagbabalat pero may nararamdaman naman po kayong pagkahapde, gumagana po yung RDL Solution po natin. Next mga Mamshi, hindi po maaaring gamitin yung number 3 or yung number 2 ng more than 2 months in a row. So, ibig ko pong sabihin, mas appropriate po na maghintay po kayo ng 1 month kung gusto nyo po ulit gumamit ng RDL Solution. So, for example, naubos nyo na yung bote tapos wala pang 1 buwan yun, mga Mamshis. Okay, so pahinga muna. Then, after 1 month, pwede na po kayong gumamit ulit. O kaya naman, kahit na hindi nyo pa po nauubos yung bote, tapos malapit-lapit na pong mag 2 months, 'di ba? So, ayun, Mamshi, kailangan nyo na po itong i-stop dahil, syempre, ayaw naman po natin na magkaroon po ng complication ng ating mga balat. Yan, ito po yung pinaka-importante po sa lahat, mga Mamshi, okay? Kahit alin po dito sa RDL Solution natin na gagamitin natin from number 3 to number 1 ay kailangan pong gumamit ng mga sunblocks or sunscreens, okay? Lalong-lalo na po sa umaga. After nyo pong mag-apply ng inyong skincare, isunod nyo na po yung sunscreen. Isa po sa mga marirecommend ko pong mga sunscreens ay itong Beauty of Joseon or Joseon. Kung wala naman po kayong mahanap na ganito, actually yung local brand na sunscreen na pwede kong ma-recommend sa inyo ay yung Fairy Skin Sunscreen. Since dito po sa Spain, medyo mahirap pong hanapin yun, tsaka mag-order. So, ito po muna yung ginagamit ko. Tsaka, ang kagandahan po kasi dito, retractable ba yung tawag doon, Mamshi? Ipapahid mo lamang po sa inyong face. Tapos, yun na, hindi mo na kailangan siyang gamitan ng kamay para ipahid sa face mo. Kasi, yan, ipapahid mo na lang siya as is. Tapos, ayun na, pwede na po kayong lumarga, umalis. Anytime, anywhere, pwede nyo po siyang gamitin. So, kung gusto nyo po ng ganito, ilalagay ko din po yung link niya doon sa aking description box. Nabibili po ito sa Yes Style, mga mi. Tapos, gamitin nyo na lamang po yung discount code ko para mas makamura po kayo. And lastly, mga Mamshi, kung hindi talaga para sa iyo ang RDL Solution, kung naka-experience man po kayo ng irritation, yung bonggang-bonggang pagkasunog po ng balat, yung hindi nyo na matiis, mas maigi po na magpa-check po kayo sa mga skin experts talaga para magamot po yan at maagapan po natin at hindi po siya maging komplikasyon sa buhay ninyo and of course sa inyong physical na anyo. Okay mga Mamshi, how to order. Nandun po lahat sa description box ko, yung mga links at saka kung magkano po ito. Pero depende kung saan po kayo. Of course, online store na bibili. Pero mabibili nyo naman po ito sa mga botika o kaya naman sa mga Mercury Drug. Kung kayo naman po ay nasa EU, Mamshi, katulad ko, i-message nyo po ako sa aking Facebook page. At isi-share ko po sa inyo kung saan po ako syempre bumibili ng mga ganitong skincare na galing po sa atin sa Pilipinas. So ayan mga Mamshis, that's it for today. Sana po ay na-explain ko po sa inyo or mas na-elaborate ko po sa inyo yung mga information na dapat ninyong malaman sa paggamit po ng mga RDL Solution. Sana po ay na-gets ninyo at naintindihan nyo po yung vlog natin for today. And syempre, kung nagustuhan nyo po yung vlog po natin, please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para lagi ko po kayong ma-update every time na mag-upload po ako ng mga bagong videos. So, maraming salamat ulit sa inyo mga mi. I will see you again in my next vlog. Bye! Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some